Ayan, nandito pala ako pa rin sa aking bunk bed dito sa Tiang Studio. Yan, mag-ano lang ako sa sunblock kasi mainit dito sa Bangkok eh. Ito yung ginagamit ko ngayon. Kita nyo ba? Camo. Ililink ko na lang sa description box. Nakalink naman dyan guys yung mga ginagamit kong skincare ngayon. So kung gusto nyong i-try din, you can do it. Ang gusto ko lang dito kasi, ayan, ano siya ba? Easy siya. Ayan, lalabas lang kasi gagawin mo lang. Diba? Ayan, para sa mga tamad mag-sunblock, ang efficient nito. Ganun ko lang. Tsaka nagmamatify kasi siya. Ano kasi ako, parang oily yung face ko. So, gusto ko to kasi hindi siya yung parang nag-glow yung face. Parang nagmamatify siya. Parang nasusuppress niya yung oiliness ng aking face. Ayun, that's it lang. Ayun lang. Ayun lang yung skincare natin. Kanina naman nag-facial wash naman ako. Yung ginamit kong facial wash is yung Cetaphil Gentle Cleanser. Tapos ito yung ating sunblock. I think we're good na. Or maglagay tayo pala ng sunblock sa dito. Medyo mahina lang yung boses ko kasi gising na. Pero gising na naman yung mga tao. Naririnig ko na yung mga ingay dyan. Pero nahihiya pa din ako. Ito yung gagamitin natin ng sunblock dito sa aking skin. Wala, itim ko na. Ayan. Fairy. Ano nga ba to? Fairy skin. Fairy skin. Para man lang may protection tayo sa init dito sa Bangkok. Yun guys, naglalakad tayo. Tapos dito sa may hostel namin, sa mga gilid-gilid lang yan, marami nang mabibili ng mga street food, feeling ko mga nag-work sila dito. Parang for example sa Makati, kung nakapag-work kayo sa Makati, di ba? Dati na nag-work ako sa Makati, kumakain kami sa mga Jolly Jeep. Alam mo yung Jolly Jeep? Yung parang mga food cart sa gilid. Parang may mga ganyan din sila dito. Kasi parang may mga offices yata nearby na. Medyo nagugutom din ako kasi it's already 12. Tapos hindi pa ako nagbe-breakfast and nagla-lunch. Wala kasing breakfast yung hostel namin, no. Yun lang yung isang disadvantage kasi wala siyang breakfast kahit pa kape man lang or pa-biscuits, di ba? Di kagaya nung sa Kinon, kahit biscuit lang tsaka kape, maso-survive mo lang yung umaga mo nang medyo may laman yung tiyan mo. Dito wala talaga silang kahit ano. Yun lang. Maganda yung place, maganda yung bunk bed, okay yung location. Ayun lang, pero walang free. Tsaka sleeper, yun yung medyo sana meron yung tsinelas na libre man lang. Kasi yung CR, minsan sobrang basa. Tapos walang sleeper. Although pwede naman akong bumili ng tsinelas, pero ano na kasi, dagdag luggage kasi kung bibili pa akong tsinelas, no. Anyway, mali yung nilakaran ko. I'm so sorry for that. Akala ko mag-MRT tayo na yung utak ko na yun nakaprogram na dito lagi dumadaan for the MRT, but no, we're gonna take the bus. So dito tayo dito pala tinuturo ni Google yung bus, guys. Pero mag-breakfast muna tayo kahit sa 7-Eleven na lang. Ayan guys, may papakita ko sa inyo. Thai Cannabis Club. Ay, ayun pa nga, meron pa dun, no? Do you see that? This? And, kasi nga dito sa Thailand, guys, ano talaga, legal ang marijuana. No? Sabi nga ni Catriona, silver lining. Hindi silver lining. I am pro if it's for medical use, but not so much for recreational use. Pero dito sa Thailand, parang they also use it for recreational, di ba? Aside from medical use, they use it for recreational. And I'm not sure kung bakit siya legal, di ba? Parang pinapayagan naman ng gobyerno nila or ng king ba tawag nila dito? So, who are we to judge them? Baka they have reasons behind that we don't know. We just know the surface. We can just see like the surface, but deep within, we don't know the reason.
So, we should not be judgmental, Charing. Oh, ang dami dito. Dami ganyan. Ay, hello. Ay, barbecue. Sorry. Ayan. Meron sila mga karinderya dito. Ang cute, no? Kumain kayo tayo sa karinderya na. Feel nyo? Wow. Ganyan yung parang very local experience na yung kakain ka talaga sa mga ganyan. Tapos makikisit ka sa mga locals. Pero guys, magmumual kasi tayo ngayon. Yung, dapat maintain lang yung ano, maintain lang tayo na parang bawal ako mamhaggard. Ay, wait lang. Kaka-chika ko, maliligaw na naman ako. Ah? Naligaw nga ako, guys. Hala. Ayan, tawid tayo siguro dito. Ito. Tapos parang restaurant siya. Or ano ba yan? Sarika Bar and Restaurant. Tapos dito pa lang sa labas, guys. Sa labas pa lang amoy ko na yung... Sorry. Amoy ko na yung marijuana dito. Dito pa lang sa labas, guys, naamoy ko na yung marijuana. Para pag tumambay ka dito, ma-high ka na. Parang, amoy na amoy. Grabe, no? May restaurant pa para sa cannabis. Ang cool ng Bangkok. Ang dami nung ano, nalalaman sa buhay. Pag sa Pilipinas yan na, ano ka na, tukhang. Charis. Ayan guys, may 7-Eleven dito. Mag 7-Eleven na lang tayo. Ay guys, nakita ko na naman. Ito yung kinaka-adikan ni Tyrone, yung half Filipino friend na kilala ko. Ito yung favorite niya kesa sa iba. Ah, 100 lang pala. Tatlo na to, no? Tatlo na 100. Ang pangalan niya is, Nakatay. Hindi ko siya alam basahin. Pero parang merong, ano ba yung drawing na yan? Ayan, green na, ano yan? Hindi yan manok, no? Manok ba yan? Basta ganyan. Kung gusto niyo matry ganyan yung itsura niya. Tapos yan, yellow. Yellow yung nirecommend ni Tyrone. Hindi niya daw feel yung itong green. So ito rin yung binili ko. Yan. Yan, soothing to kapag pag sinisinghot-singhot mo. Yan, yan, relaxing yan, soothing kapag sinisinghot-singhot mo. Si Tyrone nga parang every minute, parang every sabi ko na-addict ka na dyan, di ba? At least hindi siya na-addict sa cannabis. Mas okay na lang ka-addikan yung ganito, guys, kasi naman siya sa paghinga mo, gumagaan yung paghinga mo. Kasi kung doon ka sa cannabis, baka pag singhot parang magwala ka dito sa Bangkok. Okay? May naalala tuloy. Charis. So, ganyan ha. Ganyan. Mas okay na naka-adikan ang mga ganun singhot-singhot sa Bangkok kesa yung iba yung sinisinghot niyo ha. That's dangerous for your health according to Republic Act. Hindi niyo alam. Republic Act 19. Grabe! Absent ka na naman. Republic Act of 1930. Charis, di ko rin alam. Ano kaya bibilhin natin? Gusto ko magkanin, guys, kasi pa-lunch na. Pero, saan ako kakain? Meron po ba kayong parang table dito? Wala. Saan, anong bibilin natin? Wala silang table. Or sa labas na lang tayo kumain dyan sa may hagdan. Or mag light meal na lang tayo. Kung gusto nyo, light meal na lang, no? Di magmamadali, ko lang ang katabi hanggang sa ang uwag kay pumuti. Ito ba sa mga fried rice, seafood fried rice. Kaso ang hassle kasi kumain ng kanin, wala tayong table. Or let's try their onigiri. Hindi pa ako nag-onigiri dito sa Thailand. Kaso baka maanghang na naman to ha. Ay, ito 40 lang oh. If mag-ano ka ng merinda.
Merinda ba yan? Charis. Hindi ko mabasa, pero parang merinda. Saka yung onigiri is 40 baht lang. Sige, magganon tayo. Ayan guys, kita nyo ba ako guys? So, ano lang tayo, quick breakfast. Ito yung, ay, lunch na pala. Breakfast, lunch. Ay, brunch. So, ito yung binili ko. Raw mayonnaise onigiri plus brown sugar barley oolong tea. This is my second favorite tea in Thailand. Yung first favorite tea ko is yung honey lemon. And then, this is my second favorite, brown sugar. Masarap din to guys. And I'm just here in the street kasi walang kainan doon sa loob ng 7-Eleven. So, mag-follow na lang tayo sa kanilang rule. Parang may mga itlog ng isda. Ayan. Masarap. Ay, mali. Pagkakain ka ng onigiri, dapat tatanggalin nyo both. Kasi pag ganito, kinagatan mo na, tatanggalin mo to, mahihirapan na kayo. Very wrong, hindi na ito matatanggal. Ayan, dapat tatanggalin nyo siya ng sabay, yung parang ganon. Sorry, I forgot. Very wrong to. Okay yan? Silver lining, okay? Kapag nasa sitwasyon ka na hindi maganda, always look at the positive side. Okay. Ganito na lang kasi baka madumi yung kamay natin. Mahahawakan natin yung madumi dito, di ba? So, kaya may plastic para hindi madumi. Gano'n na lang. Silver lining lang lagi. Kasi kung lagi kayo magpo-focus sa problema, lagi kayo magpo-focus sa negativity, hindi kayo magiging masaya sa buhay. Kasi wala namang perfect na life. Pero nasa sa iyo yun kung paano mo i-handle yung mga hindi perfect na aspeto sa buhay mo. You become what you think about. May ganun ba yun? Cheers. Para siyang brown sugar milk tea na bawasan mo yung milk, naging brown sugar tea na lang. Nice. Good. That's what I'm talking about, di ba? Na ano na yung seaweed. Di ko na siya makuha. Ayan. Nakain pa naman. Medyo mahirap lang. Oh my God, I feel so energized. Parang ready na ako mag-shopping at gumastos ng mga 20,000 pesos. Joke. First time ko nakapunta sa area nito, yung Samyan Mirth Town. Diyan daw yung bus stop papuntang Platinum. Pero marami palang mga establishment dito. May mall, parang mall to. Tapos may mga temples dito. No? Habang tinitignan ko yung map, andito na pala yung Chulalongkorn University. Yung parang famous na university dito sa Thailand. Parang gusto ko tuloy munang pumunta dun. Na-distract na naman tayo guys, no? Ayun yung gusto ko sa parang walang itinerary. Kasi pag may nakikita ko na, ay parang gusto ko pala mag-Chulalongkorn. At least flexible. Kaya din parang nahihirapan ako if meron akong kasama. Kasi nga, yung type of traveling ko parang nagpaplano naman ako pero hindi siya fixed. Alam mo parang kapag may nakita ako na parang ay parang okay dito na lang tayo today, ganon.
parang nagbabago siya depende sa mood ko or depende sa situation. So, nakakainis yun kapag meron kang kasama, di ba? Kasi if may kasama siya, may inis siya kasi parang, ano ba yung plano natin ngayon? Magplato namin, yung plano, di ba? Ganon. Tapos biglang mag-iiba yung plano, ganon. So, kaya nahihirapan ako if may kasama ako. Pero hindi ko naman ginagawa yun na. Hindi ko siya ginagawa if may kasama ako. Kung ano yung plano namin, sinusunod ko. Pero ayun nga kapag mag-isa ako, parang may freedom ba ako na parang, hala, chulalong corn, ganun, baka maraming cute. Hala, chulalong corn muna tayo, baka maraming cute. Parang ganun, pwede akong mag-change ng decision. Pero ang ganda ng temple na to. Kita nyo ba guys? Anong temple kaya to? Check natin sa mapa. It's called Wat Hua Lampong. Wat Hua Lampong. Ay, may MRT. Ah, ito na pala yung Samyan MRT. Ayan. Ito yung MRT, yung hindi siya yung BTS ha. Di ba dalawa dito may BTS. Pag Blue Line, MRT. Meron pa ng station dito, Samyan. Tapos ang next station is Silom. Ngayon lang ako nakapunta sa area na to. Good thing naglalakad tayo kasi may nadi-discover tayong ibang daanan. Pero wait lang, naliligaw na naman ako. Kasi pupunta pala kayo sa Chulalongkorn, ang pinakamalapit na MRT, hindi siya BTS ha, MRT, Samyan Station. Tapos, ayan, meron pa, ay, parang mall pala itong Samyan or office, pero parang mall yung sa baba. Oh my God, si Bilkin. Ito, no? Yung bida sa How to Make Millions Before Grandma Dies. Ang galing umarte niyan ni Bilkin, no? How to Make Million Before Grandma Dies. Iyak ako ng iyak doon, lalo na yung sa ending. Tapos kapag laki kayo sa lola, grabe. Grabe yung emotion, parang relate ako doon sa emotion nung mga characters. Sana ako, pwede ba ako dumaan dito? Ayan guys. Hala, pwede ba akong tumawid? Okay tayo. Punta na lang tayo sa Chulalongkorn University. Parang sinabi sa akin ni Bimbi na nagpunta siya dito. Kasi Opa din, nagpunta rin daw siya dito. So ano bang meron sa Chulalongkorn University, di ba? Ba't sila nagpunta? Nag-ano sila, student hunting. Pero mga babae yung hinahanap siguro ng mga yun. Siyempre tayo, ang hahanapin natin, babae din, di ba? Alam na magpatalo tayo, no? Siyempre pare, ano lang naman ito. For the content lang naman yung parang hindi ako straight, guys. Sa totoo lang, amin na ako sa inyo. Straight kasi talaga ako. Like, kagaya nga normal na araw, straight ako eh. Pero pag may nakikita akong gwapo, medyo naaano lang ako na nawawala, parang may sumasanib sa akin na hindi ko magets, sa parang nagiging pabebe ako na parang parang gwapo. Ganun, pero straight talaga ako, okay? Just to clear things up, straight ako. At babae yung gusto ko talaga. Like, for the content lang yung parang kapag may gwapo, tapos parang, ganun, may sumasanib lang sa akin na hindi ko maintindihan kung ano yon. Pero just to clear things up, straight ako. Sumubo. Okay, ito na siya, guys. Pero pwede kaya akong pumasok? Hindi ako Dior. Ayun guys, nandito na tayo sa Chulalongkorn University. Ang lawak pala niya. Ayan. Naka-uniform si A. At guys, ang galing. Makakapasok ka lang. Makakapasok ka lang kahit wala kang ID, ganyan. Ayan na. Chulalongkorn Business School. Flagship for life. Ah, so ano pala? So parang business courses ang flagship ng Chulalongkorn. Alam ko parang may mga BL actors, yung mga pinapanood ko ng mga BL actors, na dito sila nag-aral sa Chulalongkorn. Kasi parang lagi ko na papakinggan yung Chulalongkorn kapag may tinatanong, saan ka nag-aaral? Sabihin nila, Chulalongkorn, no? Baka nandito sila, Win Mitawin. Sila Bright. Sila Nanon. Sino pa? Sila Gemini 4th. Sila Puwin. Pond Puwin. Sino pa? Sino pa mga kilala niya? Sila Bilkin.
Ay, ang ganda na. Gusto ko yung mga ganitong school, yung parang maraming puno, parang UP, no? Parang ganun. Kaso ang layo ng lalakarin mo. Yung parang sa Taiwan National University ba yun? Or Taipei National University. Pinuntahan natin nung nag-Taiwan tayo. Parang medyo ganito din yung vibe niya, no? Na parang mapuno and all that. Katigid sila sa akin, hagad ko. Ang init kasi. Di ba nawala na yung ano natin kanina, skincare pa ako, nawawala naman, di ba? Punta tayo sa library. Taray, ang chill lang ng school na to. Sa bagay baka nasa loob sila ng klase, no? Wala masyadong tao sa ano. Tapos may mga naka-shorts lang. Love it. Very hindi strict. Ganun lang tayo para low-key lang. May pinapasok lang nila ako. Tama ba itong mga nangyayari na to? So mamaya pa lang meron ng guard na humuhuli sa akin. Wala kasi, may guard dun sa gate. Tapos nakita niya naman ako, di niya naman akong tinanong or what. So nagdire-diretso lang ako. Tapos may guard din dito every kanto. Ito, pakita ko sa inyo. Chulalongkorn Business School. Pagtanong tayo kung saan yung public library. Ala, parang cute ito si Kuya. Ayan. Mine to ha, mine. Ako na una. O ako una nakakita. Cutie yan. Para pa siya masyado pang bagets. Guys, ang cute ng ganitong setup. Parang yung nakikita ko sa mga BL series, no? Yung parang kakain sila dyan, tapos magkakadevelopan sila sa canteen, ganun. Parang very BL yung vibe na nakikita ko dito. Ayun, meron silang canteen dito. Try nga natin kung makakapasok tayo. Papasokin kaya nila tayo. Keep door closed. Ayan, para medyo mahangin. Ang cute. Ayan guys, ito yung canteen nila dito. Pwede kaya ako mag-video dito or mapagalitan ako. Wala pa naman nagsasaway. Hanggat wala pa nagsasaway, laban tayo. Ay, nakapasok tayo sa canteen ng Chulalongkorn. I love it. $40 lang. So yun guys, nandito tayo sa canteen ng Chulalongkorn University. Tapos mag-order ako ng food. Ito is 50 baht. Or magkano 50 baht? Mga 80 pesos siguro. Ito 17 baht or mga kaning 17, 30. So mga 110 pesos na lunch natin. Sige, try nga natin. I hope hindi maanghang itong parang beef caldereta. Can you see it? No? It's kind of beef caldereta. Sana hindi maanghang, Lord. Parang curry. Parang beef curry. I love it. Sobrang tender ng beef. Ang sarap. Ba yung mga ganito, pag ini-experience mo yung mga ganito, malalaman mo talaga na, ay, hindi naman pala talaga sobrang mahal, no? Siyempre kung turista ka, tas ilang days ka lang, mahal kasi you want to try the best, ganun. Pero kapag matagal ka na dito, tapos nagtatry ka na ng ganito, parang hindi naman ganun kamahal. Imagine 100 pesos na lunch, pwede na, no? Parang nasa Pilipinas ka lang. And masarap pa yung luto nila. Super sarap talaga nasasarapan talaga ako sa Thai food, I swear. Ang sarap. Pero ang ginit guys, kasi dito ako pumesto sa medyo malayo sa mga tao. Andun yung mga electric fan. Medyo maginit. Tara, lipat lang ako dun guys ha. Titigil ko muna yung pag-vlog kasi nahihiya ako pag nandun sa maraming tao ha. Basta yan, kita-kita na lang tayo mamaya after ko mag-lunch, okay? So yun guys, nakatapos lang natin kumain dito. Parang may canteen nila no? Sa may Chulalongkorn University. Pwede kayo dito mag-vlog or hindi pwede.
Ay, akala ko sinasaway ako ng guard. Kinabahan ako. May guard kasi dyan. Tapos nakita niya yung nagka-camera ako. Akala ko sinasaway niya ako na bawal mag-vlog. Okay. Pwede naman pala kasi may guard. Tapos nakita niya ako. Wala siyang reaction. Which means, you're safe. Ang daming cute dito. Ang dami palang cute dito sa Chulalongkorn na. Ano pa lang yan, konti pa lang yung estudyante kasi parang ano ngayon, parang may mga klase sila. Tapos may mga pakonti-konti lang na lumalabas. Ang dami mga baby boys. No, ang dami mga baby boys. Ayun yung crush ko. Saka parang wala silang uniform dito, no? May mga naka-chinelas lang, naka-shorts. Parang Lasal yung ano nila yata peg. Pero, yung itsura niya dito parang UP. Parang gusto ko mag-aral dito. Pwede ba mag-aral dito ng parang ano lang, mga 6 months course, ganun. Yung gusto ko lang maghanap ng baby boy kahit hindi ako makapasa sa ano school. Charis. Ayan, ang ganda no? Ang ganda ng school nila. It's giving nature. Kasi mga kotse nakakapasok-pasok lang din dito. Welcome to Chulalongkorn University, my future school. Charing. Nag-aaral na. Total, lagi naman ako sa Thailand. Mag-aaral na lang ako dito. Para naman maging productive tayo, no? Tapos gusto ko yung, ay, alam ko na, mag-aaral ako ng isang course, pero 1 sem lang, ganun. Para yung mga kaklase natin, mga bata, mga bagets. Kasi pag masters, yung mga kaklase natin, baka mga ano na rin, tito eh. Siyempre, mahilig tayo sa mga baby boys. So, dun tayo sa mga first year college. Joke. In fairness, ang sarap lang maglakad-lakad dito, no? Kung hindi lang ganun kainit, ang sarap maglakad dito kung malamig, no? Ay guys, meron din silang ganito dito, no? QR din. Oh, meron din silang mga pa-bike dito sa Thailand, guys, na pa-QR din. Parang Taiwan or China. Okay guys, so that's it for now. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa pamamasyal dito ulit sa Bangkok. And magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Magsha-shopping naman tayo. See ya!